Naghahanap ng paraan si Maykar, misis ng mayaman, na subukin ang nobya ng anak niya. Ngunit sa bawat lihim na kanyang ginawa bilang katulong, unti-unti niyang nahulog ang sarili sa damdamin na hindi niya inaasahan. Hanggang sa isang lihim ang bumungad, at ang kanyang mundo ay nagbago sa isang igla. Nagsimula ang lahat sa isang araw na tila ordinaryo. Ngunit para kay Maykar, misis ng mayaman at may marangyang buhay, ito ang simula ng isang hamon na hindi niya inaasahan. Sa harap ng mga mamahaling kagamitan at ng bahay na puno ng kaluwalhatian, may kakulangan siya, hindi sa kayamanan, kundi sa tunay na koneksyon. Nakikita niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi ng isang mayamang asawa, kundi bilang isang taong nagtatago sa likod ng ngiti at magandang kasuotan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagdesisyon si Maykar na magbihis hindi bilang misis ng mayaman, kundi bilang simpleng katulong sa kanilang kahanan. Hindi ito biro. Bawat hakbang na kanyang tinatahak sa mga silid ng mansyon ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may misyon siya. Subukin at kilalanin ang nobya ng kanyang anak. Ang babaeng sinasabing kasing perpekto ng bawat mata ng kanyang anak ay nakikita. Dumating si Ana, ang nobya ng kanyang anak, sa tahanan, maganda, eleganteng babae. Ngunit may kakaibang aura ng inosente at kabaitan. Hindi alam ni Ana na may lihim na tagamasid sa kanya. Si Maykar, na nakatago sa anyo ng simpleng katulong. Sa bawat kilos ni Ana, bawat ngiti at pagtulong niya sa mga miyembro ng pamilya, may bahagi si Maykar na sumusukat at nag-iisip, karapat-dapat ba siya sa anak ko? Sa mga unang araw, napansin ni Ana ang kakaibang pagtitig ni Maykar. Parang may tinatago, parang may iniisip na hindi niya alam. Ngunit sa kanyang kabaitan, pinili ni Ana na huwag pansinin ito, at ipagpatuloy ang pagiging mabuti sa lahat. Tuwing nakikita ni Maykar si Ana, unti-unti siyang nahuhulog sa paghanga, hindi lamang bilang ina, kundi bilang isang babae na nakakaramdam ng punay na emosyon, ng kabaitan, at ng walang pintas na pagmamahal sa kapwa. Ngunit hindi madali ang lahat. Maykar, sa kanyang pagiging misis ng mayaman, nakasanayan ang kontrol at kataasan ng lipunan. Sa bawat maliit na pagkukulang ni Ana, may tinatawag na pagsubok na ibinibigay si Maykar. Sa bawat pagsubok, hindi niya inaasahan, mas lumalapit si Ana sa kanya, hindi bilang kalaban, kundi bilang taong nakakaunawa. Isang araw, dumating ang pagkakataon na talagang nasubok ang puso ni Ana. May mahirap na sitwasyon sa tahanan, isang malaking problema sa negosyo ng pamilya. Hindi inaasahan, ngunit sa kanyang kabaitan at talino, nagawa niyang makatulong at maibsan ang gulo. Doon, nakita ni Maykar ang tunay na puso ni Ana, at isang katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Kung ganito siya sa mga oras ng pagsubok, paano kaya sa oras ng pagmamahal? Ngunit bago makapagdesisyon si Maykar, may isang lihim na bumagsak sa kanyang mundo. Isang lihim na, kung malalaman ni Ana, maaring siyain ang bawat relasyon sa pagitan nila at ng kanyang anak. Isa itong lihim na nagdudulot ng tensyon, ng kaba, at ng emosyon na higit pa sa kayang hawakan ni Maykar. Sa sandaling iyon, habang nakatayo siya sa harap ni Ana, nakatingin sa mga mata ng nobya ng kanyang anak, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isip. Kaaba niyang ipagpatuloy ang kanyang laro bilang katulong, o hahayaan niyang mabunyag ang lahat at masira ang tiwala ng anak niya? Hindi niya alam kung paano katapusin ang gabing iyon. Ang kanyang puso ay naglalaban, pagmamahal, galit, kaba, at pangamba. At sa likod ng lahat ng iyon, isang malalim na pagninilay ang sumibol. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng punay na pagmamahal at pagtangga? Ngunit bago pa niya magawa ang desisyon, may pumasok na hindi inaasahan, isang mensahe, isang pagdating, isang pagbabago na pwedeng magpabago ng lahat sa isang igla. Pagbukas ng susunod na araw, naramdaman ni Maykar ang kakaibang tensyon sa loob ng bahay. Bawat hakbang niya sa hall ay parang may tunog ng tibok ng puso na mas malakas pa sa normal. Alam niyang ang araw na ito ay puno ng desisyon. Desisyong hindi lamang makakaapekto sa kanya, kundi sa anak niya at sa nobya nito. Si Ana, na hindi alam ang iniisip ni Maykar, ay masaya pa rin sa kanyang simpleng paraan. Nag-aalok siya ng pulong sa mga taning ng bata sa bahay, nag-alaga sa mga alagang hayop, at nag-asikaso ng maliliit na gawain ng may ngiti. Sa bawat kilos ni Ana, napapatingin si Maykar, ila ba pinagmamasdan ang isang obra maestra, hindi dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa kabutihang natural at hindi pili. Ngunit habang lumilipas ang oras, may isang kakaibang pangyayari.
Isang lihim na mensahe ang dumating sa cellphone ni Maykar. Isang email na naglalaman ng impormasyon ungkol sa tunay na intensyon ni Ana, o kaya'y isang bagay na maaring makapinsala sa pamilya niya. Hindi niya agad binuksan, dahil ang takot na baka masira ang lahat ay pumigil sa kanya. Ngunit alam niyang darating ang punto na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Sa parehong oras, naramdaman ni Ana na may kakaibang tingin si Maykar sa kanya. Hindi na lamang simpleng obserbasyon, kundi may halong paghanga at pangamba. Huminto siya sa pag-ayos ng mga gamit at lumingon kay Maykar. "May problema po ba, ma'am?" tanong ni Ana, mahinhin ngunit may halong kuryosidad. Napatingin si Maykar sa mukha ni Ana, at sa unang pagkakataon, hinayaang makita niya ang sarili niyang kahinaan. "Ana, may sasabihin ako sa iyo," bulong niya, ngunit bago pa man niya matapos, may dumating sa pinto, isang bisita na hindi inaasahan, at dala ang bagong impormasyon na pwedeng baguhin ang lahat. Ang bisitang iyon ay hindi lamang nagdala ng sorpresa, kundi ng isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim tungkol sa nakaraan ni Ana at sa kanyang pamilya. Sa unang tingin, nakita ni Maykar ang isang pagkakakilanlan na hindi niya alam, at sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay naguluhan. "Paano ko haharapin ito?" tanong niya sa sarili, habang nakatingin sa nobya ng anak niya, na abala sa kanyang ngiti, hindi alam ang paparating na unos. Ang tensyon sa kwarto ay halos maramdaman. Ang bawat saglit ay parang eternity. Si Ana, bagamat inosente, ay parang may kutob na may bagay na hindi niya alam. At si Maykar, sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan at kaunungan, ay nanatiling tao lamang, natututo, naguguluhan, at nahihirapan sa dami ng emosyon. At bago pa man tuluyang masabi ni Maykar ang lahat, may isang tawag sa telepono. Isang tawag na magpapaiba ng lahat. Isang boses mula sa nakaraan. Boses na magbibigay ng panibagong pagsubok sa kanyang puso at sa kanyang desisyon. Habang nakahawak si Maykar sa telepono, naramdaman niya ang pagkatigok ng kanyang puso na parang gusto nang sumabog. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses, isang boses na matagal na niyang kinalimutan, ngunit hindi niya mabura sa alaala. "Maykar, kailangan nating pag-usapan ang nakaraan," sabi ng boses, mabagal ngunit matalim ang bawat salita. Tumigil siya sa paghinga at tumingin kay Ana. Ang inosenteng mukha nito ay walang kamalay-malay sa bagong unos na paparating. "Ano po yun, ma'am?" tanong ni Ana, nanginginig ang tinig sa halong kaba at pagkabahala. Ngunit bago makapagbigay ng malinaw na sagot si Maykar, may pumasok na sulat sa kamay niya. Isang liham na naglalaman ng katotohanan tungkol kay Ana, tungkol sa kanyang pamilya, at sa dahilan kung bakit siya narito sa buhay ng anak niya. Bumagsak sa sahig ang isang maliit na luha sa mata ni Maykar, hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng damdaming pinipilit niyang itago. Laking gulat niya nang malaman na si Ana, ang nobya ng anak niya, ay may pinagmulan na may kinalaman sa mga taong minsang nagdulot ng sakit at trahedya sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya rin ang katotohanan. Si Ana ay hindi kasali sa mga kasalanang iyon. Siya ay inosente, mabait, at may puso na handang magmahal kahit sa gitna ng unos. Hindi alam ni Maykar kung paano siya kikilos. Ang bawat salita sa liham ay tila bumubugbog sa kanyang isipan. Paano kung malaman ng anak ko ang katotohanan? Paano kung masaktan siya? Bulong niya sa sarili. Ngunit habang nakatingin siya kay Ana, naabala sa simpleng gawain, may isang damdamin na tumimo sa kanyang puso, pagmamahal at pangunawa. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang lahat, may pumasok na hindi inaasahang tao, isang matalik na kaibigan ng pamilya, dala ang impormasyon na pwedeng magbago ng lahat. "Maykar, kailangan mong malaman ito bago lumala ang sitwasyon," sabi ng kaibigan, habang hawak ang isang sobre na puno ng dokumento at larawan. Ang tensyon sa bahay ay halos di na matiis. Si Ana ay natigilan sa kakaibang galaw ng mga nakapaligid sa kanya. Si Maykar, sa kabila ng kanyang yaman at posisyon, ay nanatiling tao lamang, natututo, naguguluhan, at nahihirapan sa bigat ng katotohanan. Sa isang sandali, habang hawak ni Maykar ang dokumento at nakatingin kay Ana, isang matinding katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Kaya ko bang ipagtanggol ang inosente, kahit na maaari itong masaktan ang anak ko? At kayang harapin ni Ana ang nakaraan na hindi niya pinili. Sa puntong iyon, huminto ang lahat. Ang bawat saglit ay tila tumigil, ang hangin sa loob ng bahay, ang tibok ng puso, at ang bawat paghinga ay puno ng kakot, pangamba, at pag-asa. At bago pa man sumabog ang lahat, isang bagong mensahe ang dumating sa cellphone ni Ana.
Isang mensahe na pwedeng magbunyag ng lihim, pwedeng baguhin ang lahat, at pwedeng magpatuloy ang kwento sa isang paraan na wala pang makapaghanda. Huminga ng malalim si Maikar, hawak ang lihim na dokumento sa isang kamay, habang ang mata niya ay nakatitig kay Ana. Ang nobya ng anak niya, abala sa kanyang cellphone, ay hindi alam ang bigat ng damdaming bumabalot sa paligid. Alam ni Maricar na sa isang iglap, maaring mabago ang lahat, ang tiwala ng kanyang anak, ang relasyon nila ni Ana, at ang kanyang sariling puso. Ana, bulong niya, nanginginig ang boses. May kailangan akong ipakita sa iyo. May bagay kang dapat malaman tungkol sa nakaraan mo, at sa pamilya natin. Ngunit bago pa man niya masimulan ang paliwanag, umunog ang cellphone ni Ana. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagbaantig ng kanyang puso. Binuksan niya ito, at laking gulat niya nang makita ang laman. Isang litrato, isang piyaso ng dokumento, at isang mensahe na nagsasabing, hindi lahat ay kung ano ang nakikita mo. May panganib na paparating, at kailangan mong maging handa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at napatingin siya kay Maikar. Ila humihingi ng paliwanag. Ngunit si Maricar mismo ay nawalang muwang. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang kanyang puso ay naguguluhan sa dami ng emosyon. Galit, takot, pangamba, at higit sa lahat, pagmamahal. Sa puntong iyon, naramdaman nila pareho ang bigat ng hindi nakikitang unos. Ang bawat saglit ay tumigil. Ang oras ay parang huminto sa kanilang paligid. Alam nila, sa loob ng tahanan na puno ng karangyaan, may isang lihim na pwedeng magpabago ng lahat. Isang katotohanan na pwedeng sumira sa mga puso. Ngunit pwedeng rin magpatibay ng pagmamahal. Sa huling titig ni na Maricar at Ana, bago pa man magsimula ang pagsasalaysay ng buong katotohanan, may kumislap sa bintana, isang anino, isang signal, na parang sinasabi, ang kwento ay hindi pa tapos. Ang pagsubok ay magsisimula lamang.